Sa isang nakabubulag na pagsilaw ng kidlat nakita niya ito, isang katawan. Nakahandusay sa putikan sa gilid ng sapa na umaapaw na dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Napahawak ng mahigpit si Amara sa hamban ng kanyang pinto. Ang unang tumakbo sa isip niya ay ang isara ito, ikandado, at magpanggap na wala siyang nakita. Takot. Iyon ang unang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na lason na matagal na niyang kasama sa liblib na lugar na ito. Ang mundo niya ay ang maliit na bahay na ito, ang kanyang hardin, at ang kapayapaan na pinili niyang ipagkait sa sarili mula sa labas. Ang isang dayuhan, isang katawan ng dayuhan, ay isang panganib. Muling kumidlat, mas malakas, at sa pagkakataong yon ay gumalaw ang anino sa putikan. Bahagya. Isang daing na halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng hangin at hampas ng ulan sa yero nilang bubong. Buhay pa. Napapikit si Amara. Ang mga salita ng kanyang yumaong Lola Elara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang habag Amara ay hindi namimili ng panahon o ng tao. Ito ay binibigay. Bumuntong hininga siya. Isang tunog ng pagsuko sa sarili niyang konsensya. Kinuha niya ang kanyang lumang lampara at isang makapal na kumot bago muling hinarap ang bagsik ng kalikasan. Bawat hakbang palabas ay isang pakikipaglaban sa putik na humihila sa kanyang mga paa at sa hangin na gustong tangayin ang munting ilaw mula sa kanyang kamay. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit nang tuluyan na niyang malapitan ang lalaki, tila nawala ang lahat ng iyon. Mas masahol pa sa inaasahan niya ang kanyang kalagayan. May malaking sugat ito sa ulo at ang damit nito na mukhang mamahalin kahit na punit-punit at puno ng putik ay may bahid ng dugo. Wala siyang malay. Sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, nagawa niyang kaladkarin ang lalaki palayo sa rumaragasang tubig ng sapa. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Bawat pulgada ng pag-usad ay parang isang walang hanggang pagsubok. Nang sa wakas, ay makarating sila sa silong ng kanyang bahay, halos hindi na siya makahinga. Doon, sa liwanag ng kanyang lampara, dahan-dahan niyang pinunasan ang putik sa mukha nito gamit ang basang tela. At sa ilalim ng dumi at dugo, isang mukha ang unti-unting lumitaw. Isang mukha na hindi nababagay sa karimlan ng gabi at sa dahas ng bagyo. Kahit na may mga galos at sugat, bakas dito ang isang uri ng kisig na hindi pa niya kailanman nakita ng malapitan. Biglang gumalaw ang mga talukap ng mga mata nito. Dahan-dahan itong nagmulat. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang sa kanya ay puno ng pag-aalala. At ang sa lalaki ay isang blangkong kawalan. Nasaan ako? Tanong nito. Ang boses ay mahina at garalgal. Sino ako? Napalunok si Amara. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa ugong ng unos sa labas. Dito, sa liwanag ng kanyang maliit na lampara, habang ang mundo sa labas ay nagngangalit, alam niyang ang tunay na bagyo ay kararating pa lamang sa kanyang buhay. Kinabukasan, humupa na ang bagyo. Ang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng bintana ay nagdala ng isang panibagong katahimikan. Ngunit para kay Amara, ang hangin sa loob ng kanyang bahay ay mas mabigat kaysa dati. Gising na ang lalaki. Nakaupo ito sa kanyang lumang papag, nakatingin sa kawalan. Binalot niya ito ng kumot kagabi at ngayon ay suot nito ang isa sa mga lumang damit ng kanyang ama na nahanap niya sa baul. Magandang umaga, bati ni Amara. Dahan-dahan siyang lumapit na may dalang isang tasang mainit na kape. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng pagkalito. Salamat, anya. Tinanggap ang tasa. Ang paraan ng paghawak nito sa tasa, maingat at pino, ay isa na namang pahiwatig na hindi ito sanay sa hirap. Wala ka pa ring natatandaan? Umiling ito. Wala. Blanko.
Parang isang librong walang nakasulat. Tumango si Amara. Kumain ka muna. Nagluto ako ng tinolang manok. Pampainit ng katawan. Habang kumakain sila, pinanood niya ito. Bawat subo nito ay dahan-dahan. Bawat kilos ay may dalang isang natural na kiyeme. Tila isang prinsipe na napadpad sa dampa ng isang ermitanyo. Masarap, sabi nito sa kalagitnaan ng pagkain. At sa unang pagkakataon, isang bahagyang namangiti ang sumilay sa mga labi nito. Pakiramdam ko, pamilyar ang lasa. Napangiti rin si Amara. Mabuti naman kung ganoon. Kailangan kitang bigyan ng pangalan, sabi niya pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Hindi pwedeng tawagin kitang Hoy habang narito ka. Tumingin ito sa kanya, naghihintay. Leo, sabi ni Amara. Iyon ang unang pangalang pumasok sa isip niya. Maikli, simple at malakas. Okay lang ba sa'yo yon? Pansamantala? Tumango si Leo. Leo, inulit niya, na para bang tinitikman ang tunog nito. Sige, ako si Leo. Nakalipas ang ilang araw. Habang unti-unting gumagaling ang mga sugat ni Leo, lalong lumilinaw kay Amara ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Isang hapon, sinubukan ni Leo na tulungan siyang magsibak ng kahoy. Hinawakan nito ang palakol na para bang isa itong bagay na dayuhan. Ang unang paghampas nito ay sumablay, tumama sa lupa at halos tumalsik pabalik sa kanya. Dahan-dahan, sigaw ni Amara, mabilis na lumapit. Hindi ganyan. Baka masugatan mo ang sarili mo. Bumuntong hininga si Leo, puno ng pagkadismaya sa sarili. Pasensya na. Mukhang wala talaga akong silbi sa ganitong mga gawain. Tuturuan kita, sabi ni Amara. Pumwesto siya sa likuran nito at inabot ang mga kamay nito na nakahawak sa palakol. Kailangan mong gamitin ang bigat ng buong katawan mo, hindi lang ang lakas ng braso mo. Ganito. Sa pagdikit ng kanilang mga balat, naramdaman ni Amara ang init na nagmumula kay Leo. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Naamoy niya ang banayad na samyo nito. Isang halo ng sabon at ng sarili nitong amoy na hindi niya pa naamoy dati. Napalunok siya. Biglang nailang sa lapit nila sa isa't isa. Itinuro niya ang tamang porma at pagkatapos ay mabilis na lumayo. Sige, subukan mo ulit. Sa pagkakataong yon, tumama ang palakol sa gitna ng kahoy at nabiyak ito sa dalawa. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa mukha ni Leo. Isang ngiti na kasing liwanag ng araw. Nagawa ko. Hindi napigilan ni Amara ang mapangiti pabalik. Sa sandaling iyon, hindi ito isang dayuhan na misteryoso. Isa lang itong lalaki na natutuwa sa isang simpleng bagay. At ang pakiramdam na iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang gabi, nagising si Amara sa isang sigaw. Mabilis siyang bumangon at tumakbo sa silid kung saan natutulog si Leo. Naabutan niya itong nakaupo sa papag, pawis na pawis at humihingal. Leo, anong nangyari? Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nanaginip ako. Madilim, may mga ilaw na kumikislap at isang boses ng babae na sumisigaw. Umupo si Amara sa gilid ng papag, menjaga jarak. Isang masamang panaginip lang yan. Pero paano kung hindi? Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Paano kung yun ang nakaraan ko? Amara, natatakot ako. Natatakot ako sa kung sino ako. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Amara. Ang nakita niya ay hindi isang panganib, kundi isang taong nasasaktan at nalilito. Inabot niya ang kamay nito. Hindi ka nag-iisa, Leo. Nandito ako. Nanatili siyang nakaupo roon hanggang sa muling huminahon ang paghinga ni Leo at tuluyan na itong makatulog. Dahan-dahan siyang tumayo para bumalik sa kanyang silid.
Habang inaayos niya ang kumot nito, aksidenteng nasagi ng kanyang kamay ang punit na jacket nito na nakasabit sa isang silya. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang kalabog. Nang damputin niya ito, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa nito. Isang bagay na gawa sa mamahaling katad, basa sa isang bahagi, ngunit buo pa rin. Isang pitaka. Pinulot ito ni Amara, ang mga daliri ay nanginginig. Ito na, ang sagot sa lahat ng tanong. Ang pagkakakilanlan ng lalaking natutulog, ilang talampakan lang mula sa kanya. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang puso ay kumakarera. Bubuksan niya ba ito? Sa Maynila, ang ulan ay hindi nagdadala ng buhay, kundi ng baha at trapiko. Ngunit sa ika-30 palapag ng Velasco Tower, sa loob ng isang opisina na gawa sa salamin at malamig na bakal, ang bagyo ay nasa loob mismo ni Katrina Velasco. Isang malutong na tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa katahimikan. Ang mga piraso ng isang mamahaling florera mula sa Italy ay sumabog sa sahig na gawa sa marmol. Ano ang ibig mong sabihin na wala pa rin? Sigaw ni Katrina sa kanyang cellphone. Ang bawat salita ay may diin. Isang linggo na siyang nawawala. Hindi naman pwedeng maglaho na lang na parang bula ang isang Xavier Cruz. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa takot, kundi sa purong galit. Si Xavier Cruz, hindi lang siya ang pinakasikat na aktor ng henerasyon. Siya ang kanyang pinakamalaking proyekto, ang kanyang pinakamalaking investment, ang kanyang pag-aari. Ang aksidente ay dapat sanang simple lang. Kaunting pinsala sa sasakyan, ilang minor injuries, sapat lang para matakot si Xavier at tumakbo pabalik sa kanya para muli niyang maipakita na siya lang ang makakaprotekta rito. Ngunit nagkamali ang mga tauhan niya. Masyadong malakas ang pagkasira sa preno. Nahulog ang sasakyan sa bangin. At si Xavier ay naglaho. Gawin niyo ang lahat. Utos niya. Ang boses ay malamig at walang awa. Hanapin niyo ang bawat ospital, bawat klinika, bawat morgue sa buong Luzon kung kinakailangan at siguraduhin niyong walang makakaalam nito sa media. Maliwanag. Ibinaba niya ang tawag nang walang paalam. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang sarili. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na syudad sa ilalim niya. Kaya niyang kontrolin ang lahat ng ito. Isang nawawalang aktor lang ba ang hindi niya mahahanap? Kinuha niya ang isa pang telepono at nagdial ng isang numero. Kailangan ko ng serbisyo mo, sabi niya sa boses sa kabilang linya. Isang pribadong investigador, disente ang trabaho, at higit sa lahat, marunong magtago ng sikreto. Isang anino ng determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Hahanapin niya si Xavier. At kapag nahanap na niya ito, sisiguraduhin niyang hindi na ito muling makakawala pa. Sa liblib na baryo kung saan ang tanging ingay ay ang huni ng mga ibon at agos ng tubig sa sapa, hawak-hawak ni Amara ang pitaka. Tinitimbang niya sa kanyang kamay ang bigat nito, ang bigat ng katotohanan na nasa loob. Tumingin siya kay Leo na mahimbing na natutulog. Ang mga guhit ng pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng kapayapaan. Sa loob ng ilang araw, nakita niya ang isang taong masayahin, mausisa, at higit sa lahat, mabuti. Isang taong malayo sa anumang karangyaan na maaaring kinakatawan ng mamahaling pitaka na ito. Bumuntong hininga si Amara. Sino siya para angkinin ang karapatang alamin ang nakaraan nito? Kung sino man siya noon, ang mahalaga ay kung sino siya ngayon. At ang taong nasa harap niya ngayon ay isang taong nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang lumang baul, ang kaba ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at ilang kupas na litrato, itinago niya ang pitaka. Ipinikit niya ang mga mata. Nagpasya siya. Hahayaan niyang si Leo mismo ang humanap sa kanyang sarili.
Ang maibibigay niya ay ang pagkakataong gawin yon nang walang paghuhusga. Kinagabihan, nag-uusap sila sa labas, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Alam mo, Leo, simula ni Amara, ang boses ay mahina. May dahilan kung bakit ako napadpad dito. Nakikinig lang si Leo. Ang buong atensyon ay nasa kanya. Nangako rin ako sa sarili ko noon na hindi na ako muling magtitiwala. Patuloy niya. Minsan na akong nagmahal sa syudad, akala ko iyon na. Pero niloko niya ako. Ginamit para sa pera. Pagkatapos, iniwan niya ako na parang wala lang. Umuwi ako dito para takasan ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Kaya ako natakot. Noong una, kitang makita. Dahil para sa akin, lahat ng dayuhan ay banta. Hindi nagsalita si Leo. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay ni Amara. Ang init ng palad nito ay tila isang balsamo sa kanyang mga lumang sugat. Hindi ko alam kung sino ako noon, sabi ni Leo sa isang seryosong boses habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pero nangangako ako sa iyo, Amara, ang taong kaharap mo ngayon, hinding-hindi ka niya sasaktan. Naniwala si Amara. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman niyang ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho. Sa Maynila, muling tumunog ang telepono ni Katrina Velasco. "Ma'am," sabi ng imbestigador, "may nakuha na kami." Umupo ng tuwid si Katrina. "Ano yon?" "Hindi namin nahanap ang katawan, pero nakuha namin ang huling signal mula sa GPS ng sasakyan bago ito tuluyang masira." "At nasaan yon?" tanong ni Katrina, walang bakas ng pasensya. "Nasa isang liblib na probinsya sa norte, ma'am. Malapit sa isang maliit na baryo na halos wala sa mapa." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina Velasco. Isang ngiti na hindi aabot sa kanyang mga mata. "Ihanda mo ang sasakyan," utos niya. "Aalis tayo." Para kay Leo, ang bawat araw ay isang pagtuklas. Ang paggising sa huni ng mga manok, ang lasa ng sariwang prutas na pinitas mula sa puno, ang pakiramdam ng lupa sa kanyang mga paang walang sapin. Lahat ay bago, lahat ay totoo. Isang umaga, ginising siya ni Amara na may kakaibang sigla sa mukha. "Bangon na, Leo. May pupuntahan tayo." "Saan?" tanong niya habang kinukusot ang kanyang mga mata. "Pista sa baryo." Ang salitang pista ay walang kahulugan sa kanya. Ngunit ang nangiti sa mga labi ni Amara ay sapat na para mahawa siya sa pananabik nito. Pagdating nila sa sentro ng baryo, bumungad sa kanya ang isang tanawin ng makulay na kaguluhan. May mga banderitas na nakasabit sa bawat poste, mga tugtog na masaya, at amoy ng iba't ibang pagkain sa hangin. Napapaligiran sila ng mga taong nagtatawanan at nagkakantahan. "Halika!" hila sa kanya ni Amara. Ang buong araw ay isang masayang panaginip para kay Leo. Pinatikim sa kanya ni Amara ang lahat, mula sa matamis na banana Q hanggang sa malagkit na biko. Sumali sila sa mga palarong pambaryo. Sinubukan niyang manalo sa palosebo, ngunit nadulas siya at napuno ng grasa na ikinatawa ng malakas ni Amara. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya itong tumawa ng walang pag-aalinlangan, isang tunog na mas matamis pa sa anumang musikang naririnig niya. Habang naglalakad sila, isang matandang babae na may malumanay na ngiti ang lumapit sa kanila. "Lola Elara," bati ni Amara, sabay mano. Tumingin ang matanda kay Leo. Ang mga mata nito ay tila nakikita ang kanyang kaluluwa. "Ito na ba ang sinasabi mong bisita mo, Amara?" "Opo, Lola. Siya po si Leo." Ngumiti si Lola Elara kay Leo. "Alagaan mo itong apo ko, iho." Pagkatapos ay bumaling ito kay Amara at bumulong, ngunit sapat na para marinig ni Leo.
Nakikita ko sa mga mata niya ang isang mabuting kaluluwa. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang init sa dibdib ni Leo, isang mabuting kaluluwa. Sana nga, pagsapit ng gabi, dinala siya ni Amara sa isang palaro kung saan kailangan mong mabaril ang isang hilera ng mga laruang itik para manalo ng premyo. Gusto ko yon, turo ni Amara sa isang maliit na teddy bear na kulay kape. May kumpiyansa sa sarili na kinuha ni Leo ang laruang baril. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niyang sanay siya sa ganitong uri ng laro. Ang pag-asinta, ang pag-focus. Sunod-sunod niyang tinamaan ang lahat ng itik. Wow! Namamanghang sabi ni Amara. Inabot ng may-ari ng stall ang teddy bear kay Leo. Walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ito kay Amara. Ang paraan ng pagliwanag ng mga mata ni Amara habang yakap-yakap ang maliit na laruan ay mas mahalaga pa sa anumang tropeyo sa mundo. Naglakad sila palayo sa maingay na sentro patungo sa isang lumang puno ng akasya sa gilid ng ilog. Umupo sila sa ilalim nito. Ang tanging liwanag nila ay ang buwan at ang mga alitaptap na sumasayaw sa paligid. Salamat dito, Amara, sabi ni Leo. Ang boses ay seryoso. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ang saya. Yung totoong saya. Yung pakiramdam na bahagi ka ng isang bagay na hindi ka nag-iisa. Tumingin siya kay Amara. Ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim. Hindi ko man alam kung sino ako noon, pero alam ko kung sino ako ngayon kapag kasama kita. At mahal kita, Amara. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang walang pag-aalinlangan dahil iyon ang katotohanan na naramdaman ng kanyang puso. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Amara na agad na palitan ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Dahan-dahan, lumapit si Leo. Inangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. At doon, sa ilalim ng matandang puno, sa harap ng ilog, hinalikan niya ito. Isang halik na malumanay at puno ng pasasalamat. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakita niya ang mga luha sa mata ni Amara. Ngunit alam niyang hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ngunit bigla, isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang sentido, napapikit ng mariin. Isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan, malabo at magulo. Isang babaeng maganda, pero ang mga mata ay matalim at malamig. Isang boses na sumisigaw, paulit-ulit, sa isang pangalang hindi pamilyar sa kanya. Xavier! Xavier! Ang masayang pakiramdam ng pista ay napalitan ng isang kumot ng pag-aalala na bumalot kay Amara. Simula noong gabing iyon sa ilalim ng puno ng akasya, nagbago si Leo. Mas madalas na siyang tahimik, nakaupo sa isang sulok, malalim ang iniisip. Madalas din siyang napapahawak sa kanyang ulo na para bang may isang bagay sa loob na pilit kumakawala. Ano ba yung nakita mo? Tanong ni Amara isang hapon habang nag-aayos siya ng mga halaman sa hardin. Umupo si Leo sa isang malaking bato. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Isang mukha, ang isang babae, at isang pangalan. Xavier. Inulit niya ang pangalan na parang isang salitang dayuhan sa kanyang dila. Paulit-ulit niyang sinisigaw yon sa isip ko. Napatigil si Amara sa kanyang ginagawa. Isang pamilyar na takot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ni Leo. Dahan-dahan itong kumakatok sa kanilang pinto. Baka, asawa mo siya? Mahinang tanong ni Amara at ang sarili niyang mga salita ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Umiling si Leo. Hindi. Ang pakiramdam ay iba. Hindi init, lamig, galit. Tumingin siya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Amara, natatakot akong baka masama akong tao noon.
Lumapit si Amara at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang taong kasama ko ngayon ay hindi masama, Leo. Yun ang mahalaga. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip. Sino ang babaeng iyon? At sino si Xavier? Ang mga tanong na iyon ay parang mga anino na unti-unting lumalamon sa liwanag na nagsisimula palang sumibol sa pagitan nilang dalawa. Ang pagbabalik ng alaala ni Leo na dati ay isang bagay na inaasahan niya para sa kapakanan nito, ngayon ay isang bagay na kinatatakutan niya para sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda, ilang kilometro lamang ang layo, sa pinakamalapit na bayan, isang itim at makintab na van ang huminto sa harap ng isang maliit na tindahan. Bumaba mula rito si Katrina Velasco, suot ang isang pares ng malalaking sunglasses na nagtatago sa kanyang mga mata, ngunit hindi sa aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Kasama niya ang dalawang lalaking matipuno ang katawan. Pumasok siya sa tindahan, kung saan isang matandang babae ang nagbabantay. Magandang araw po, bati ni Katrina. Ang kanyang nangiti ay kasing plastik ng mga paninda sa estante. Kumuha siya ng isang litrato mula sa kanyang mamahaling bag. Ito ay isang professional headshot ni Xavier Cruz. Ang kanyang perpektong nangiti at makisig na mukha ay nakatitig sa kamera. Naghahanap po kami ng isang kaibigan, sabi ni Katrina sa isang boses na pinatamis. Nag-aalala na po kami sa kanya. Baka sakaling nakita niyo po siya? Tinitigan ng matandang tindera ang litrato. Naku, parang pamilyar ang mukhang ito. Artista ba to, Hija? Opo, sagot ni Katrina. Si Xavier Cruz po. Habang nag-uusap sila, isang batang lalaki na mga 10 taong gulang ang pumasok sa tindahan para bumili ng candy. Napatingin ito sa litratong hawak ni Katrina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Uy, sabi ng bata. Kamukha po siya ni Kuya Leo na kasama ni Ate Amara. Napatigil si Katrina. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon sa bata. Sino? Sino si Amara? Nakatira po siya sa dulo ng baryo, malapit sa sapa. Yung bahay na mag-isa lang po. Masayang sagot ng bata. Hindi alam ang bigat ng impormasyong kanyang ibinigay. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Katrina. Maraming salamat, hiho. Kumuha siya ng ilang malalaking pera mula sa kanyang wallet at iniabot sa bata. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Alam na natin kung saan siya. Habang pabalik sila sa van, kinuha ni Katrina ang kanyang telepono. Nahanap na namin siya. Ihanda niyo ang lahat. Susundin natin ang plano B. Ako ang biktima. Siya ang baliw na tagahanga. Sa bahay ni Amara, abala siya sa paghahanda ng kanilang hapunan nang bigla siyang makarinig ng isang tunog na hindi pamilyar sa lugar na yon. Ang ugong ng isang sasakyan. Nagpunta siya sa bintana at sumilip. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Isang itim at magarang van ang dahan-dahang tumatawid sa mababaw na bahagi ng sapa, papalapit sa kanyang bahay. Huminto ito ilang metro mula sa kanyang bakuran. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Isang babaeng matangkad, balingkinitan at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa buong bahay niya. Kahit sa malayo, kitang-kita ni Amara ang kumpiyansa sa bawat hakbang nito. Nang tanggalin ng babae ang kanyang salamin sa mata, tila huminto ang paghinga ni Amara. Siya yon, ang babae mula sa mga bangungot ni Leo. Ang babae ay tumingin ng diretso sa bahay, sa bintana kung saan siya nakatayo, at ngumiti ito. Finally, bulong ni Katrina sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Leo, ang sigaw ay pumuno sa hangin, isang tunog na parehong matamis at mapanganib.
Lumabas si Leo mula sa likod ng bahay, hawak ang isang basket ng mga bagong pitas na gulay. Natigilan siya nang makita ang babae. Ang mukha. Iyon ang mukha mula sa kanyang mga panaginip. Mas malinaw, mas totoo. Ang kanyang utak ay biglang napuno ng ingay, ng mga nag-uumpugang piraso ng alaala na hindi niya maintindihan. Lumabas din si Amara mula sa bahay. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tumayo siya sa tabi ni Leo, isang kilos ng proteksyon. "Sino ka?" tanong ni Amara. Ang boses niya ay matatag sa kabila ng takot. Ang babae, si Katrina, ay hindi siya pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Leo. At sa isang iglap, ang malamig na kumpiyansa sa mukha nito ay napalitan ng isang desperadong pag-aalala. Tumakbo ito palapit. "Xavier!" Sigaw nito muli. At sa pagkakataong ito, mga luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Niyakap nito si Leo ng mahigpit. "Diyos ko, Xavier! Buhay ka! Hinanap kita kung saan-saan. Akala ko nawala ka na sa akin." Napatanga si Leo. Hindi niya magawang gumalaw. Ang katawan niya ay nanigas sa yakap ng estranghera. "Xavier? Siya ba si Xavier?" Ang yakap ay pakiramdam na dayuhan, ngunit ang pangalan ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang ulo. Dahan-dahang tinulak ni Leo ang babae palayo. "Sino ka? At sino si Xavier?" Ang mukha ni Katrina ay nagpakita ng tila totoong sakit at pagkalito. Hindi mo ako naaalala? Ako ito, si Katrina, ang girlfriend mo." "Girlfriend?" Ang salita ay parang lason sa pandinig ni Amara. Sa wakas ay lumingon sa kanya si Katrina. Ang kalungkutan sa mga mata nito ay biglang napalitan ng galit at pagkasuklam. "At sino ka? Anong ginawa mo sa kanya? Ikaw, isa kang baliw na tagahanga, di ba? Sinamantala mo ang pagkawala ng alaala niya para itago siya dito." "Hindi totoo yan," sigaw ni Amara. "Natagpuan ko siyang sugatan. Tinulungan ko siya." Sinungaling. Ganti ni Katrina, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Tumingin siyang muli kay Leo. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. "Xavier, mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Naaksidente ka. At ang babaeng ito, malamang isa siya sa mga stalker mo. Tinago kanya sa amin. Sa akin. Hindi." Bulong ni Leo. Tumingin siya kay Amara, naghahanap ng kasagutan, ngunit ang nakita lang niya ay ang sakit at gulat sa mukha nito. "Gusto mo ng patunay?" sabi ni Katrina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa ilang pindot lang, ipinakita niya kay Leo ang screen. Doon, sunod-sunod na lumitaw ang mga litrato at video. Siya, si Leo, na nakasuot ng mga mamahaling damit, nasa mga red carpet, tumatanggap ng mga parangal. At sa tabi niya, sa halos lahat ng kuha, ay si Katrina, nakangiti, nakahawak sa kanyang braso, humahalik sa kanyang pisngi. May mga video pa ng kanilang mga bakasyon, mga sandaling mukha silang masaya at nagmamahalan. Ang lahat ng yun ay maingat na pinili. Isang perpektong ilusyon na itinayo ni Katrina sa loob ng maraming taon. Para kay Leo, na ang isipan ay isang blangkong papel, ang mga imaheng iyon ay parang isang malakas na alon na tumangay sa lahat ng kanyang pinanghahawakan. Ito ba ang buhay niya? Ang karangyaan? Ang kasikatan? Ang babaeng ito? Isang bahagi ng kanyang utak ay sumisigaw na mali ang lahat ng ito. Isang bahagi ng kanyang utak ay sumisigaw na mali ang lahat ng ito. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap niya, kumikinang at hindi maikakaila. Ang mga alaala niya kasama si Amara, ang simpleng bahay, ang pag-aaruga, ang init, ay biglang parang isang panaginip na unti-unting naglalaho. Hindi ulit ni Leo. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay puno na ng pagdududa. Tumingin siya kay Amara.
Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, Amara, anong totoo? Leo, huwag kang maniwala sa kanya. Pakiusap ni Amara. Ang luha ay namumuo na rin sa kanyang mga mata. Ang nararamdaman mo, ang pinagsamahan natin, iyon ang totoo. Pinagsamahan? Tumawang mapakla si Katrina. Anong pinagsamahan? 1 linggo? Samamantalang kami, maraming taon na kaming magkasama. Siya ang buhay ko at ako ang buhay niya. Lumingon si Katrina sa 2 lalaki na bumaba mula sa van. Kunin niyo na si Sir Xavier. Hindi! Sigaw ni Amara. Humarang siya sa harap ni Leo. Hindi niyo siya pwedeng kunin. 1 lalaki ang marahang humawi sa kanya. Sapat lang para itulak siya palayo. Napaurong si Amara, natumba sa malambot na lupa. Ang lahat ng atensyon ni Leo ay na kay Amara. Nakita niya ang sakit sa mukha nito. Ngunit sa kanyang isipan, nag-uumpugan ang mga imahe ng red carpet at ang simple, payapang buhay sa baryo. Ang sigaw ni Katrina at ang malumanay na boses ni Amara. Xavier, halika na. Uuwi na tayo. Mahinahong sabi ni Katrina, inilahad ang kanyang kamay. Tutulungan kitang maalala ang lahat, ang totoong buhay mo. Nag-alinlangan si Leo. Tumingin siya sa kamay ni Katrina. Pagkatapos ay kay Amara na nasa lupa. Umiiyak. Ang puso niya ay nagsasabing manatili. Ngunit ang isip niya, na gulong-gulo at desperadong naghahanap ng kasagutan, ay nagsasabing sumama. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman kung sino talaga siya. Sa isang mabigat na desisyon na dumurog sa 3 puso sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang tinalikuran si Amara. Leo? Ang huling salitang narinig niya mula kay Amara, isang bulong na puno ng pagkabigo. Naglakad siya patungo kay Katrina at sa van, hindi lumilingon pabalik. Dahil alam niyang kung lilingon siya, kung makikita niyang muli ang mga mata ni Amara, hindi na niya magagawang umalis. Sumakay siya sa sasakyan, sumara ang pinto, at habang umaandar ito palayo, sa bintana, nakita niya ang imahe ni Amara na unti-unting lumiliit. Nakaluhod sa putikan, mag-isa, sa gitna ng paraisong minsan nilang pinagsaluhan. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak mula sa mga mata ni Leo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, iniiwan niya hindi lang isang babae. Pakiramdam niya, iniiwan niya ang kanyang sarili. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang malabong panaginip para kay Liam. Nakaupo siya sa malambot na upuan ng van, nakatingin sa labas ng bintana habang ang mga luntiang puno ay unti-unting napapalitan ng mga gusaling gawa sa semento. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa probinsya ay parang isang kadena na humihila sa kanyang puso. Nang huminto sila sa basement ng isang nagtataasang gusali, inalalayaan siya ni Katrina palabas. Welcome home, Xavier, sabi nito. Ang ngiti ay matamis, ngunit ang pagkakahawak sa kanyang braso ay mahigpit. Pumasok sila sa isang elevator na mabilis at tahimik na umakyat. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang lugar na sa unang tingin ay paraisong maituturing. Isang penthouse unit na napakalawak, ang mga dingding ay gawa sa salamin. At tanaw mula roon ang buong syudad. Ang mga kasangkapan ay moderno at mamahalin. Ang sahig na gawa sa puting marmol ay napakakintab at malamig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito raw ang bahay niya. Ngunit habang nililibot niya ang tingin, wala siyang naramdamang kahit anong koneksyon. Pakiramdam niya ay isa siyang bisita sa isang mamahaling museo. Walang init, walang buhay. Ang katahimikan dito ay hindi kapayapaan. Ito ay kawalan. Ang simoy ng aircon ay hindi kasing presko ng hangin sa bukid na nakasanayan niya. Alam kong naninibago ka pa, sabi ni Katrina. Hinahaplos ang kanyang likod. Ito ang mga damit mo at ito ang mga gamot na kailangan mong inumin para mas mabilis kang makaalala.
Inabot nito sa kanya ang isang tableta at isang baso ng tubig. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay ininom din ito. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa isang mahabang hapagkainan na sapat para sa 20 tao, inilatag ni Katrina ang kanyang plano. Magkakaroon tayo ng press conference bukas, anya, habang hinihiwa ang kanyang steak, para ipaalam sa lahat na ligtas ka at bumalik ka na. Huwag kang mag-alala, inihanda ko na ang lahat ng sasabihin mo. Inilapag nito sa harap niya ang ilang piraso ng papel na may nakaprint na mga salita. Isang script para sa sarili niyang buhay. Sasabihin mo lang na nagkaroon ka ng amnesia dahil sa aksidente, paliwanag ni Katrina. At nagpagaling ka sa isang liblib na lugar. Iyon lang, walang dapat makaalam tungkol sa babaeng yon. Makakasira lang siya sa karir mo. Tumingin si Liam o si Xavier, gaya ng tawag nila sa kanya, sa mga papel. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Sa bahay ni Amara, ang bawat salita ay totoo. Ang bawat kilos ay mula sa puso. Dito, ang lahat ay pinaplano, kinakalkula. Habang naghahanda siya para matulog sa isang napakalaking kama na mas malaki pa sa buong silid ni Amara, narinig niya ang boses ni Katrina mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumabas. Nakatalikod ito, may kausap sa telepono. Oo, kasama ko na siya, sabi ni Katrina sa kausap. Ang boses nito ay iba. Walang lambing. Puro negosyo. Huwag kayong mag-alala. Wala siyang maalala. Hawak natin ang kwento. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Liam na parang mga bubog. Hawak natin ang kwento. Hindi tinutulungan natin siyang makaalala, kundi hawak natin ang kwento. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bumalik siya sa silid nang walang ingay. Umupo siya sa gilid ng kama, sa gitna ng dilim. Kinaapan niya ang kanyang bulsa at naramdaman niya ang isang bagay na malambot at bukol-bukol. Ang maliit na teddy bear na napanalunan niya sa pista. Inilabas niya ito at tinitigan. Sa isang iglap, ang lahat ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Ang tunog ng tawa ni Amara. Ang kislap sa mga mata nito nang iabot niya ito, ang pakiramdam ng kanyang kamay sa kamay nito. Ang mga alaalang iyon, kahit gaano kaikli, ay mas totoo kaysa sa lahat ng karangyaan na nakapaligid sa kanya ngayon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa maliit na teddy bear. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nasa gitna siya ng kanyang buhay, ngunit ngayon lang niya naramdaman na ganito siya nawawala. Kinabukasan, sa press conference, ang pakiramdam ay mas malala pa. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga sigawan ng mga reporter ay nakakabingi. Nakaupo siya sa gitna. Si Katrina ay nasa tabi niya. Ang kamay nito ay nakahawak sa kanya na para bang siya ay isang tropeo. Binasa niya ang script. Ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-alala. Sabi niya sa isang boses na parang hindi sa kanya. Pagkatapos ng kanyang maikling pahayag, binuksan ang tanungan. Sunod-sunod na mga tanong ang ibinato sa kanya, na sinasagot lahat ni Katrina para sa kanya. Ngunit isang reporter mula sa isang maliit na online publication ang nagawang sumingit. Mr. Cruz, may mga bali-balita na natagpuan ka sa isang probinsya sa norte at may nagsasabing nakita kang kasama ng isang simpleng babae roon sa loob ng isang linggo. Totoo po ba ito? Ang tanong ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Ang lahat ng ingay sa silid ay biglang nawala. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nanigas. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Katrina sa kanyang kamay. Tumingin siya sa daan-daang kamera sa kanyang harapan at ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Amara, mga matang puno ng sakit at pagtataksil.
Nakalimutan niya ang script. Nakalimutan niya ang mga kasinungalingan. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng katotohanan na hindi niya masabi. Nakatayo sa harap ng kanyang maliit na bahay, tinitingnan ni Amara ang bakas ng gulong na iniwan ng van ni Katrina. Ilang araw na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin, parang isang bukas na sugat na ayaw maghilom. Ang bawat sulok ng bahay, bawat puno sa hardin, ay nagpapaalala sa kanya kay Leo. Hahayaan mo na lang ba na ganito, Apo? Ang boses ni Lola Elara ay marahan, ngunit may bigat. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Amara sa isang bangkong kawayan. Wala na po akong magagawa, Lola, sagot ni Amara. Ang boses ay pagod. May sarili na siyang mundo. At ako, hindi ako kabilang doon. Ang pag-ibig na totoo ay ipinaglalaban. Sabi ni Lola Elara, hinahawakan ang kamay ni Amara. Kung naniniwala ka sa pagitan ninyo, kung naniniwala ka sa kabutihan na nakita mo sa kanya, hindi ka dapat sumuko dahil lang sa sinabi ng isang estranghero. Ang mga salita ng matanda ay tumagos sa puso ni Amara. Oo, nasaktan siya. Oo, nadurog ang tiwala niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na ang Leong nakilala niya ay totoo. Ang kabutihan nito, ang pagmamahal na naramdaman niya, hindi iyon maaaring isang kasinungalingan. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang pitaka. Nagpaalam siya kay Lola Elara at mabilis na pumasok sa bahay. Binuksan niya ang kanyang lumang baul at kinuha mula sa ilalim ng mga damit ang pitaka na itinago niya. Noon, hindi niya ito binuksan dahil sa respeto. Ngayon, bubuksan niya ito para sa pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, walang gaanong laman. Walang ID, walang pera. Ngunit may dalawang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang maliit at kakaibang susi, parang susi ng isang safety deposit box, at isang maliit na piraso ng papel na maingat na nakatupi. Binuksan niya ito. Nakasulat dito sa magandang sulat kamay. Ate, Reyes Law Firm 8th Floor, Pacific Tower, Ortigas Center, My Escape Plan. Escape plan? Bulong ni Amara sa sarili. Plano para saan? Isang determinasyon ang biglang pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi ito tapos. May isang piraso ng puzzle na hindi pa niya nakikita. Tumingin siya sa labas, sa daan patungo sa kabayanan. Kailangan niyang pumunta sa Maynila. Sa penthouse ni Liam, ang press conference ay nag-iwan ng isang tension na halos nahihipo. Hindi nasagot ni Liam ang tanong. Si Katrina ang mabilis na sumalo, tumawa, at sinabing iyon ay katawa-tawang chismis lamang. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Simula noon, masumigpit ang pagbabantay sa kanya ni Katrina. Palagi itong nasa tabi niya. Kinokontrol ang bawat tawag, bawat bisita. Ngunit sa mga sandaling nag-iisa siya, hindi mapakali si Liam. Ang tanong ng reporter ay, gumising sa isang bagay sa loob niya. Isang pagdududa na hindi na niya kayang balewalain. Hawak natin ang kwento. Ang mga salitang yon ni Katrina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang gabi, habang si Katrina ay nasa isang business meeting, sinamantala ni Liam ang pagkakataon. Alam niyang may hinahanap siya, ngunit hindi niya alam kung ano. Pinuntahan niya ang study room ng penthouse, isang silid na hindi pa niya napapasok. Naglakad siya sa paligid, hinahaplos ang mga libro. Tinitingnan ang mga litrato. Lahat ay mga larawan niya bilang si Xavier Cruz. Walang personal, walang nagpapakita kung sino talaga siya. Bigla, napansin niya ang isang malaking painting sa dingding. Isang abstract na puro itim at pula. May kung anong nag-udyok sa kanya na hawakan ito. Naramdaman niyang bahagya itong gumalaw. Tinulak niya ito ng bahagya. Bumukas ito na parang isang pinto
At sa likod nito ay isang wall safe. Isang safe! Para saan? Sinubukan niyang buksan, ngunit kailangan nito ng kombinasyon at isang susi. Kinuha niya ang isang paperweight hot mula sa mesa at sinubukang sirain ang lock, ngunit masyado itong matibay. Napasuntok siya sa pader sa sobrang pagkadismaya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang sagot sa kung sino siya at kung sino si Amara sa buhay niya ay nasa loob ng bakal na kahon na yon. Ngunit wala siyang susi. Sa kabilang dako ng magulong syudad, bumaba si Amara mula sa isang bus na biyaheng probinsya. Agad siyang sinalubong ng ingay, ng usok, at ng hindi mabilang na mga taong nagmamadali. Ang Maynila. Ang lugar na minsan na siyang sinaktan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hawak ng mahigpit ang kanyang maliit na bag. Sa loob nito ay ang susi at ang piraso ng papel. Tumingala siya sa matataas na gusali, isang gubat na gawa sa bakal at salamin. Nakaramdam siya ng takot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya magpapadala dito. Hinanap niya ang address sa papel, Pacific Tower, Ortigas Center. Sumakay siya ng taxi. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa opisina po ng isang abogado," sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang. Ang opisina ni Attorney Reyes ay hindi malaki, ngunit puno ito ng mga libro. Isang matandang lalaki na may makapal na salamin at buhok, na halos puti na ang lahat ang sumalubong kay Amara. "Magandang araw. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Hija?" tanong niya sa isang mahinahong boses. Nanginginig na inilahad ni Amara ang susi at ang piraso ng papel. "Ako po si Amara. Pinapunta po ako ng taong nagmamay-ari nito." Tiningnan ng abogado ang papel. Pagkatapos ay ang susi. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng bahagya sa pagkilala. "Kanina pa kita hinihintay." "Po?" Naguguluhang tanong ni Amara. O mas tamang sabihin, kanina pa namin siya hinihintay. Paglilinaw ni Attorney Reyes. "Ako ang personal na abogado ni Mr. Liam Reyes. Mas kilala mo siguro siya sa pangalang Xavier Cruz." Umupo ang abogado at sinanyasan si Amara na umupo rin. Bago pa man mangyari ang aksidente, si Liam ay naghahanda ng umalis sa management company ni Miss Velasco. Matagal na siyang hindi masaya. Pakiramdam niya ay bilanggo siya sa sarili niyang buhay. Kinuha ng abogado ang susi at binuksan ang isang drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya mula roon ang isang makapal na folder. "Ito ang escape plan niya," sabi ng abogado. Inilapag ang folder sa harap ni Amara. Naglalaman ito ng mga ebidensya ng financial malpractice at emotional abuse na ginagawa ni Katrina sa kanya. Ginagamit niya ang pera ni Liam nang walang pahintulot. Kinokontrol niya ang bawat aspeto ng buhay nito. Nag-ipon si Liam ng sapat na katibayan para makawala sa kontrata nila ng legal. Ang plano ay isisiwalat niya ito sa araw pagkatapos ng kanyang aksidente. Nanlamig si Amara sa kanyang narinig. Kung ganoon, ang aksidente, hindi ako sigurado, malungkot na sabi ng abogado. Ngunit ang timing ay masyadong kahina-hinala. At ngayong hawak ulit siya ni Katrina, natatakot akong hindi na niya magagawa ito. Binuksan ni Amara ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa mga dokumento, mga bank statement, at mga kopya ng email na nakita niya. Hindi ito kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng isang taong desperadong tumatakas. Kailangan niya itong malaman, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa penthouse, nagtagumpay si Liam. Sa tulong ng isang bakal na pamatong ng libro, paulit-ulit niyang pinukpok ang bisagra ng safe hanggang sa bumigayi ito. Bumukas ang pinto. Sa loob, iisang bagay lang ang laman. Isang maliit, itim na voice recorder. Kinuha niya ito
Ang kanyang puso ay kumakabog. Pinindot niya ang play button. Static. Pagkatapos, isang boses. Ang boses niya. Ngunit iba. Mas pagod, mas galit. Hindi ko na kaya, Katrina. Tapos na tayo. Isang boses ng babae ang sumagot. Ang boses ni Katrina, ngunit hindi malambing. Ito ay matinis at puno ng galit. Ano ang sinasabi mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ako ang gumawa sa'yo, Xavier. Ginawa? O kinulong? Kinokontrol mo ang pera ko, ang buhay ko. Sawang-sawa na ako. Aalis ako sa kumpanya mo at aalis ako sa buhay mo. Ang huling mga salita ni Katrina sa recording ay ang nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Liam. Walang aalis. Sigaw nito. Kung hindi ka magiging akin, sisiguraduhin kong walang ibang makakakuha sa'yo. Hinding-hindi ka makakatakas sa akin, Xavier. Tandaan mo yan. Ang recording ay natapos sa tunog ng isang malakas na kalabog ng pinto. Sa isang iglap, ang lahat ay bumalik. Ang mga alaala ay bumuhos sa kanyang isipan na parang isang rumaragasang ilog. Ang mga pag-aaway, ang mga kasinungalingan, ang pakiramdam na sinasakal, ang pagpaplano ng kanyang pagtakas, ang araw ng aksidente. Naalala niya ang pakiramdam ng preno na lumulubog sa sahig, ang takot, ang dilim, at pagkatapos, ang liwanag. Ang mukha ni Amara, ang pag-aalaga nito, ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang lahat ay totoo. Ang buhay niya kay Amara, iyon ang totoo. Ang buhay niya bilang si Xavier Cruz, iyon ang kasinungalingan. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng study. Pumasok si Katrina, may ngiti sa labi. Hi, mahal, may dala akong... Natigilan ito nang makita ang sirang safe at ang voice recorder sa kamay ni Liam. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho. Liam, sabi ni Liam. Ang boses niya ay malamig. Ang pangalan ko ay Liam. Anong ginagawa mo? Nakikinig sa katotohanan, sabi ni Liam. Itinapat ang recorder. Pinindot niya ulit ang play. Ang sigawan mula sa nakaraan ay pumuno sa silid. Si Katrina ay namutla. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong takot. Hindi totoo yan. Totoo lahat, sabi ni Liam. Naalala ko na. Naalala ko ang lahat. Ang pagtatangka mong patayin ako. Hindi, para lang takutin ka yon. Para bumalik ka sa akin. Desperadong katwiran ni Katrina. Habang nagsisigawan sila, hindi nila namalayan na nakarating na si Amara sa lobi ng gusali. At sa tulong ng mga dokumento, pinayagan siyang umakyat ng security. Para bumalik sa'yo, Katrina, sinira mo ang buhay ko. Habang papalapit si Amara sa pinto ng penthouse unit na bahagyang nakaawang, naririnig niya ang sigawan. Ginawa ko ang lahat para sa atin. Para sa'yo. Sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay basag na. Minahal kita. Hindi pagmamahal yan. Pag-aari ang tawag dyan. Ganti ni Liam. At tapos na ako. Sa puntong yon, binuksan ni Amara ang pinto. Natigilan ang dalawa. Nagtama ang mga mata ni Liam at ni Amara. Sa mga mata ni Liam, nakita ni Amara ang lahat. Ang pagkilala, ang pagsisisi, at ang pagmamahal na alam niyang totoo. Ngunit ang sandaling iyon ay sinira ni Katrina. Sa pagkakita kay Amara, ang huling hibla ng kanyang katinuan ay naputol. Ang desperasyon niya ay naging purong galit. Ikaw! Sigaw niya, itinuro si Amara. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ahas ka. Sa isang mabilis na kilos, dinampot ni Katrina ang isang mabigat na glass award mula sa isang estante. Itinaas niya ito at sumugod papunta kay Amara. Kung hindi siya magiging akin, wala ni numan ang makakakuha sa kanya. Amara! Sigaw ni Liam. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya at iniharang ang kanyang katawan kay Amara.
Handang saluhin ang anumang darating, ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit hindi si Amara ang tinamaan at hindi rin si Liam. Ang matunog na sigaw ng gwardiya mula sa pinto ang nagpatigil kay Katrina. Kasunod nito ang pagpasok ng 2 security personnel na alertong rumesponde matapos marinig ang sigawan mula sa labas. Mabilis nilang napigilan si Katrina na nabitiwan ng glass award at bumagsak ito sa sahig, nabasag sa libu-libong piraso. Napaluhod si Katrina, ang kanyang galit ay napalitan ng isang desperadong pag-iyak. Tapos na ang lahat para sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakikita lang ni Liam ay si Amara. Hinawakan niya ito sa magkabilang braso. "Ayos ka lang? Hindi ka ba nasaktan?" Umiling si Amara. Ang mga mata ay puno ng luha. "Ikaw? Paano ka?" "Naalala ko na, Amara," sabi ni Liam. Ang boses ay puno ng emosyon. "Naalala ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pag-aalinlangan ko sa'yo." "Wala kang kasalanan," sagot ni Amara. "Nalito ka lang." Niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap na puno ng lahat ng hindi nila masabi. Pagsisisi, pasasalamat, at isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan ngunit nanatiling buo. Sa gitna ng ginintuang hawla, sa wakas ay malaya na sila. Makalipas ang 1 linggo, muling humarap si Liam sa media. Ngunit sa pagkakataong ito, walang script, walang Katrina sa tabi niya. Tanging siya at ang katotohanan. "Ang pangalan ko ay Liam Reyes." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Xavier Cruz. Ngunit ngayon, nais kong sabihin sa inyo na si Xavier Cruz ay namatay sa aksidenteng iyon. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Ang taong nakilala ninyo bilang si Xavier Cruz ay isang imahe, isang produkto." Patuloy niya. "Ngunit ang taong kaharap ninyo ngayon ay si Liam, isang taong naligaw at natagpuan ng sarili sa tulong ng isang taong nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Ipinapaubaya ko na sa mga awtoridad ang pagsisiyasat sa mga krimeng ginawa laban sa akin. At mula sa araw na ito, tatalikuran ko na ang showbiz." Ang anunsyo ay isang malaking pasabog. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa mga kamera, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Liam ang kapayapaan siya. Sa dagkaman, ilang araw pagkatapos noon, isang kotse ang huminto sa tapat ng maliit na bahay ni Amara. Bumaba mula rito si Liam, suot ang simpleng damit, dala ang isang maliit na bag. Naghihintay sa kanya si Amara sa may pintuan. May isang ngiti na kasing liwanag ng araw. Walang maraming salitang binitawan. Naglakad lang sila papunta sa paborito nilang lugar. Sa ilalim ng puno ng akasya, sa tabi ng sapa. "Sigurado ka na ba dito?" tanong ni Amara. "Iniwan mo ang lahat." "Hindi," sagot ni Liam. Hinawakan ang kamay ni Amara. "Hindi ko iniwan ang lahat. Binalikan ko ang lahat ng tunay na mahalaga." Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siya. Hindi ito isang singsing na may diamante. Ito ay isang maliit na singsing na gawa sa pinilipit na damo. Isang bagay na ginawa niya habang nasa biyahe. Lumuhod siya sa harap ni Amara. "Amara, binigyan mo ako ng pangalan nung wala ako nito. Binigyan mo ako ng tahanan nung nawawala ako. Ipinakita mo sa akin kung sino talaga ako. Hayaan mo naman akong ibigay ang buong buhay ko sa'yo. Pakasalan mo ako." Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa mga pisngi ni Amara. "Oo," bulong niya. "Oo, Liam. Oo, Pongge." Makalipas ang ilang taon, ang sikat ng araw ay ginintuan. Si Liam, na ngayon ay isang iginagalang na guro ng teatro para sa mga kabataan sa kanilang komunidad, ay nagdidilig ng mga halaman. Si Amara naman,
na nagpapatakbo na ngayon ng isang maliit na negosyo ng pagbebenta ng mga organikong gulay ay inaayos ang mga bagong tanim na kamatis. Ang kanilang buhay ay simple, payapa, puno ng pagmamahal. Isang kartero ang dumating at iniabutan sila ng isang sulat. Galing ito sa Maynila. Binuksan ito ni Liam. Ito ay isang alok mula sa isang kilalang independent film director. Isang script para sa isang pelikula na malayo sa mga blockbuster na dati niyang ginagawa. Isang kwentong may puso at kaluluwa. Tumingin si Liam kay Amara, ipinakita ang sulat. Ngumiti si Amara, hinawakan niya ang pisngi nito. Anong sabi ng puso mo? Tumingin si Liam sa paligid, sa kanilang maliit na bahay, sa kanilang hardin, sa babaeng nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Ngumiti siya pabalik. Sabi ng puso ko, nandito ang tahanan ko. Sabi niya, pero siguro, pwede naman akong bumisita paminsan-minsan sa ibang lugar. Basta't alam kong may babalikan akong tulad mo. Alam niyang malaya na siyang pumili. At anuman ang kanyang piliin, ang pinakamahalagang papel na gagampanan niya ay ang maging asawa ni Amara. At iyon ang pinakamagandang kwento sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Liam at Amara. Sa bawat isa sa inyo na sumama sa paglalakbay na ito, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang takot ni Amara, ang pagkalito ni Liam, at ang pag-asang unti-unting sumisibol sa kanilang mga puso sa kabila ng lahat. Sana, sa kwento nila, na ipadama namin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kasikatan. Ito ay matatagpuan sa katahimikan, sa pag-aalaga, at sa tapang na piliin ang katotohanan kaysa sa isang magandang kasinungalingan. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na unos ng buhay, laging may pag-asang naghihintay at ang pagpapatawad sa iba at sa ating sarili ang siyang susi sa isang bagong simula. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Aling eksena ang tumatak sa inyong puso? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay musika sa aking pandinig. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.